لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. أيها المصلون, all praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him as He deserves to be praised. We seek His aid and assistance, and we ask for His forgiveness. I seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of our own souls and from the evil of our wicked actions. Whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guide, then none can misguide. And whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala misguide, then none can guide. I testify that there is nothing worthy of worship in truth except Allah subhanahu wa ta'ala without any partners. And I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His slave and final messenger to proceed. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah, dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tanging daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghukom. Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the Holy Quran, He said, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Holy Quran to those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and whose heart find rest in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Verily, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala do hearts find rest. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat na patatagin natin ang takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din gawin nating madalas ang pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakaroon ng buhay at kasiyahan ang ating mga puso. Sinabi ng Allah, tunay na sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ay magkakaroon ng kapanatagan. Magiging matatag ang ating puso kapag lagi tayong nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pag-alala ang higit na dakila kaysa sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wala ring bagay na higit na kailangan ng isang alipin kaysa rito.
ang paraisong makakamtan sa mundong ito ay ang kapanatagan, kapayapaan, kasiyahan at kaligayahan ng ating mga puso. At ito ay hindi matatamo kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan. At ang sino man ang nakamtan niya ang paraiso dito sa mundo, paraiso ng kapanatagan ng kanyang puso, ay makakamtan din niya ang paraisong ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. O ikaw na panatag ang kaluluwa, bumalik ka sa iyong Panginoon na nalulugod at kinalulugdan. Kaya pumasok ka sa hanay ng ating mga alipin at pumasok ka sa aking paraiso. Gayon din kung sino man ang tumalikod, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَاشَ حَيَاةَ الضِّيقِ وَالضَّنْكِ. Kung sino man ang tumalikod sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mamumuhay dito sa mundo na siya ay nasa loob ng dalamhati at kagipitan. Kahit pa siya ay pinalilibutan na ng karangyaan, mga sasakyan at pag-aari ng buong mundo. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. At sino man ang tumalikod sa pag-alala sa akin ay tunay na magkakaroon siya ng buhay na makipot. Gayon din, ang mga kasalanan, maliit man o di kaya malaki, ay nagagawa lamang ng mga tao kapag siya ay nasa kalagayang pagkakalinlang o di kaya hindi pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng buhay ng buo at ganap. At ang ganitong buhay ay hindi kayang isadlak ng isang tao ang kanyang sarili sa kapahamakan at puot ng dakilang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang lumimot at tumalikod sa pag-alala sa Kanya ay katulad ng isang patay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. At sino man ang lumihis sa pag-alala sa pinakamahabagin na Allah subhanahu wa ta'ala, ay itatalaga namin sa Kanya ang isang demonyo bilang Kanyang kasama. Gayon din, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sino mang sumuri sa Quran ay makikita niya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ukol sa madalas na pag-aalala. Pagpapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala na umalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng paulit-ulit. Walang bagay na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paulit-ulit gaya ng utos sa maraming pag-alala sa Kanya. Ito'y dahil sa lubos na pangangailangan ng tao rito. Ito ay ang kanyang buhay, kaligayahan, kapanatagan. Ito ang kanyang sandata laban sa tukso, sa pagsubok at kapighatian. Ito rin ay ang susi ng kanyang tagumpay sa kabilang buhay. Ang gantimpala na nakalaan sa mga taong nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang bilangin ng sino man kung hindi siya lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aalala ay hindi rin nangangailangan ng malaking pagkilos o paghanda. Ito'y simpleng paggalaw lamang ng dila kasabay ng presensya ng ating mga puso. Kaya itong gawin sa lahat ng oras, sa anumang kalagayan, dahil walang makakapigil dito kung hindi mismo ang sarili natin o di kaya mismo ang tao lamang. At hindi ito makakasagabal sa ating mga gawain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Inna Allah lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luma thumma 'adhara ahlaha fi hali 'udhr غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه
إلا مغلوبا على تركه. فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. قال مجاهد رحمه الله تعالى الذكر الكثير ألا تنساه أبدا. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga nananampalataya kay Allah, alalahanin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na masagana at luwalhatiin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at sa hapon. Sinabi ni Ibn Abbas na way kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligasyon sa kanyang mga alipin maliban ito ay nilagyan ng hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagsasala. May hangganan ng pagsasala. Inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 5 beses na pagsasala sa loob ng isang araw. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, binigyan ng limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hangganan na ang ating pag-aayuno ay 29 or 30 days lamang sa isang buwan. Ngunit ang pag-alala, ang dhikr kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya nilagyan ng hangganan. Ibig sabihin kahit paramihin mo hundreds or thousands of dhikr, ito ay kalugod-lugod para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah, alalahanin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala habang kayo ay nakatayo at nakaupo at gayon din nakahiga. Sa gabi at sa araw, sa lupa at sa dagat, sa paglalakbay o di kaya ikay nananatili sa iyong lugar, sa karangyaan at kahirapan, sa kalusugan at karamdaman, sa lihim man o lantad, ang lahat ay nararapat, sa lahat ng oras ay nararapat na inaalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sabi ni Mujahid rahimahullah, ang maraming pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman ang pagkakalimot sa Kanya. Gayon din, ang madalas na pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanda rin ng pagsunod sa halimbawa ng mga propeta, lalo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya mismong palagi ang nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kalagayan at nag-aanyaya siya sa iba na gawin ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Tunay na mayroong kayong mabuting huwaran. Ito ang propeta sallallahu alaihi wasallam para sa sino mang umaasa sa Allah at umaasa sa huling araw, at marami ang pag-alala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kaya sino mang nagnanais na patunayan ang kanyang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay dapat napapadalas ang kanyang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag maging pabaya at huwag gawing bahagi ng kanyang buhay ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa salita, kilos, galaw at pananatili. Lalo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pumupuri sa mga taong nag-aalala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, tulad ng ating aya, tulad ng nabanggit nating aya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
at ang mga tao nag-aalala ng marami kay Allah subhanahu wa ta'ala ay inihahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala mula sa Kanya. At gayon din, ang madalas na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanda rin ng patunay na pasasalamat ng mga propeta na mas nauna sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ni Propeta Zakaria alaihi salam, nang siya ay dumalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anak, siya ay pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawang tanda ng Allah sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pigilan ang kanyang dila sa pagsasalita upang magamit niya lamang ito sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka kathira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Zakaria, Panginoon ko, bigyan mo ako ng tanda. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanda mo ay hindi ka makakapagsalita sa mga tao sa loob ng 3 araw maliban sa pamamagitan ng mga senyales. At alalahanin mo ang iyong Panginoon ng masagana. Gayon din, pakinggan natin ang istorya ni Propeta Moises alayhi salam kasama ang kanyang kapatid na si Harun alayhi salam. Hiniling ni Propeta Musa o di kaya Propeta Moises kay Allah subhanahu wa ta'ala na isama si Harun sa kanyang misyon. Ang dahilan upang mapadami niya ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. At bigyan mo ako ng katulong mula sa aking angkan, si Harun na aking kapatid. Palakasin mo ang pamamagitan sa amin at isama mo siya sa aking gawain upang kami ay makapagluwalhati sa iyo ng masagana at makapag-alala sa iyo ng mas masagana. Ito ang kahalagahan ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nararapat sa atin na huwag nating kaligtaan ang pagsasagawa ng dhikr, ang pagsasagawa o di kaya pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. May maraming dhikr ang tinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din ang propeta sallallahu alaihi wasallam, na maaari natin gawin sa pang-araw-araw nating buhay. Tulad ng pagbabanggit ng La ilaha illallah. Ito ay zikir. Tulad ng pagbabanggit ng Astaghfirullah. Ito ay zikir. Tulad ng pagbabanggit ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Ang lahat ng ito ay zikir o di kaya pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamainam na zikir, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagbabasa natin ng Quran. Dahil ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung binigkas mo o di kaya binasa mo ang Quran, ay ito ang pinaka-mainam o di kaya pinakamalaking pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.